market siyang gano'n. Kanina gusto niyo questionin si Sentry tungkol sa paglalamierda, no? Pagbabakasyon ni Kong Pulong. Sa akin, parang may mawawala ba kung aalis siya? Parang lagi naman siya daw, wala sa trabaho. Tapos pangalawa niya na itong world tour. Same countries, yung una niyang yung una niyang pinunta mga countries, Yun din. yung pagkakasunod-sunod. Yun din. Parang kina-copy and paste lang doon sa second travel authority niya. And ang tanong natin, bakit yan? Yan niya. Bakit? May something ba dyan? Siyempre, baka may inaasikaso, no? Siyempre, ano po ba yun? Ito kasi yan. Ang tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Yeah. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya doon. Alam na agad. Yes. Kaya makikita mo yan. Kasi kung pupuntahan niya lahat yan in 2 months, 3.5 days ang stay niya sa bawat. Pagod naman talaga yun. Diba? So, anong mission doon? And at the same time, Sentry, mismo si dating Pangulong Duterte umamin. Diba? Na ang kanyang anak na si Kong Pulong ay lazy, fool. Tama. Hindi talaga. Yun na, sa Tagalog. Ulitin mo nga nyo. Hindi, masipag yun. Masipag, mambuking ng mga walker sa Davao. Yun ang kasipagan. Wag mong sabihin, Mike, ikamatay mo yan pag sinabi mo, lazy, tamad si Pulong. Dili na nga nakapasok sa Congress, sinabihan pang tamad. Kaya nga. Kasi alam mo, Yusek at saka Sentry, no? Meron yata isang batas din naman na nagawa sa tagal-tagal na ng panahon na nandiyan dyan siya sa Kongreso. Isa lang yata. Ano ba yung batas na yun? Yung pagtataguyod ng ano bang tawag dyan? Mali. Hindi, meron. Mali. Yung foundation. Pagtataguyod ng isang foundation. Yung Ahon sa Putikan Foundation. Yun. Alam niyo po ba yun? Hindi niyo po alam. Mali ka dyan, Mike. Marami nang inahon yun. Mike, mali ka dyan. Yung pag-ahon sa Putikan, ang sabi ko, anak, tularan mo ang nagawa ko sa Kongreso. Iahon mo ang mga nasa putik. Akala ko, tularan mo yung idol. Sino yun? Si Idol Rapi Tulfo. Hoy! Ano ba yun? Idol. Idol, Dentary! Ay, teka muna. Yusik, ano masasabi mo doon? Merong issue daw. Halak ka, may offer. Tawagin natin. Send Rafi, totoo ba yan? 250 daw, ang na 300. Tip lang yun, Mayaman naman eh. Oo nga. Sa views pa lang. Kinukonsinti mo ba yung gawain gano'n? Ay, syempre hindi. Pero ayoko siyang pagbintangan, ayoko maging judgmental, di ba? Syempre, hindi naman siya kumikibo. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Malay mo, may ibang initials na binigay, pero nickname pala nung ibang senador. Nagkataon, pareho lang pero pinag-aralan na daw nilang lahat eh. Yun talaga, kaya nga sumagot yung kapatid eh. Sen, ano masasabi mo doon? No comment. Ako parang mali naman kasi, parang sasagot ni Sen. Ang initials, naman Sino? Rito Rapid. Teka. Rito Rapid. Ito may tatanong ako. Sana wag ma-open. Ako, Diyos ko, baka mamaya kagalitan tayo nito. Sen, hindi nyo ginawa yung gano'n? Idol eh. Si Rapi Tulfo yung gano'n, yung mga nagtitip ng 250 at saka 300,000, ganyan. Allegedly. Ibang level yun. Ibang level naman na ano yun. Nakakagulat. Diba? Sabi ko nga, nung kabataan natin, hindi naman tayo santo, no? Pero nakakagulat lang na ganun kalalaki. Diba na ano? Diba? Pero anyway, magkano ba dapat na tip? Magkano po? Alam mo
kasi hindi kayang sagutin ni Sentry yan. Kasi yung rule kasi ng magdalo is talagang nirerespeto ang babae. Ganon kasi sila. Ganon talaga kami mga magdalo. Kasama ka na. Pero, baka naman sabihin nung iba, yung 250,000, respeto din naman daw. Tip nga daw sila. Oo, di ba? Pero Sentry, ito dumako po tayo dito. Siyempre, dito tayo sa pinakapuno. Ano masasabi nyo sa estimated na itatagal po ni Digong na sa hearing pa lang? May estimated po ba kayo? Kasi ang daming nagtatanong po kung ilang, yung hearing pa lang, yung paglilitis pa lang sa ICC, mga ilang taon po ba? Ang sinasabi kasi, based on yung mga data doon, ang average 6 to 8 years ang dinadaloy ng Yung kaso. Pero ito nga kung hindi pa sila nagde-delaying tactic dapat nasa interest silang matapos itong kaso, mas mabilis. Lalo na sinasabi nila wala daw silang kasalanan. Dapat wala na Tapos itong ay idagdag ko lang yung sinasabing fitness to undergo trial. Ang impression kasi nung iba, kunyari, sabihin ng mga doktor na hindi siya fit to undergo trial, pauwi na siya. Hindi ganon ang magiging patakaran. May iwan siya doon, detained pa rin siya, pwede nga siyang ilipat sa isang facility, psychiatric facility, tapos i-evaluate siya periodically, every 6 months. Kasi maaring wala ka sa ngayon, pero through medication, through therapy, makarecover ka. So nakadetain ka in the meantime. Pero alam mo siya, nagtataka ako Bakit parang tinatago nila si Digong? Parang ayaw ipakita kung ano na itsura. Kasi yung iba sabik na. Yung iba nga karton na yung sinusubuan Sinusubuan na nila yung Tatay Digong daw nila na karton, sinusubuan ng pagkain Siyempre, kailangan nilang ng sympathy. No? Diba? Para kaawaan nga yung baset. Therefore, kung kaawaan to, kagagalitan mo yung mga naglagay doon. Kaya nga palagi ko nire-remind yung mga viewers natin, mga kababayan natin, na hindi nakulong si Digong sa The Hague dahil sa inventong kaso o inosente siya. Ito ay bunga nung mga pinapatay na mga Pilipino na libo-libo ito na nasaksihan natin mismo at pinagmamalaki nila noon. Bawal yun. Isa lang kunyari ako, magpapatay ako ng isa, ahuli yun. Kulong ka na Ito pa, in-announce niya sa buong Pilipinas, patayin nyo, wala akong pakialam sa human rights. Diba? Yun ang sinasabi. Ngayon, kaya siya nakakulong. Tapos ang report naman doon I think sa The Hague nga, ang kondisyon niya doon parang retirement home yun Retirement home, so nakakatulog siya na maayos, may healthy ang pagkain niya. So kumbaga, tanggal yung mga bisyo niya dito sa sa labas So I believe mas pa nga siya healthier pa siya ngayon than nung nasa labas siya. Ito, Sentry, para sa inyo pong dalawa, Yusek, medyo madamdamin po ito. Baka maiyak po kayo, Issue. Bilang isang tanong lang po para sa inyong dalawa. Ano po ang motivation nyo o yung nagpapalakas ng loob sa inyo na para labanan yung katotohanan? Kayo bilang matagal na lumalaban sa katotohanan. Labanan ng kasinungalingan. Labanan ng kasinungalingan. Labanan ng kasinungalingan. I'm sorry. Nahawa ka kay Roque. Nahawa ka kay Roque. I'm sorry, I'm Pauls. Ano po ang motivation niyo pong dalawa? Para niyo po na yung talagang si Sentry matagal na lumalaban sa kasinungalingan, si Yusek ngayon na araw-araw na kasinungalingan na sinusuong nyo. Yusek, ano pong... Actually, sinasabi ko nga, trial lawyer ako. Pag nandiyan ka, dapat doon ka sa katotohanan. Opo. Diba? Naglalaban mo yon. And at the same time, bago pa ako napasok sa palasyo, nakita niyo naman, nag-vlog na ako Tuwing may kasinungalingan, pinupunan natin, naghanap tayo ng resibo. So, since ito din yung binigay na mandato sa akin ng Pangulo, mas lalo akong gaganahan dahil hindi lang siguro few people ang makakadinig sa akin, kundi yung buong bansa. Para maituwid natin, ang dami kasi talagang fake news na nakaka-apekto sa Pangulo, nakaka-apekto sa ekonomiya, nakaka-apekto in general sa bayan natin. So, hindi ba nakakaawa yung mga inosenteng tao? Binubulag ng ibang mga
nagmamagaling na mga content creator, pero fake news ang binibigay, mga misinformation. So doon pa lang dapat kaawaan natin yung kapwa natin Pilipino na bibiktima ng fake news. So pag nabiktima ka ng fake news, hindi ka na makakapag-isip ng tama dahil doon ka pupunta sa fake news eh. So mas lalo akong ginaganahan, lalo na pag may nakikita ko ebidensya. Yes. Pag nakita ko, kunyari, meron ako sinabi, tapos biglang sinabi hindi ito totoo, or gagawa ng kwento yung iba na para sirain ng Pangulo at ang bansa, hanap ako ng ebidensya talaga. Sasaliksikan dapat Yusek, magpa-print na kayo, mas malaki pa kasi ganito lang piniprint nyo. Yung mga ganito po. Eto, ebidensya, ano ngayon, mga DDS? Mo. Pero speaking of evidence, may tanong din po ako sa ating dalawang hindi pa siya sumagot. Okay. Ang motivation ko kasi is, ito, no? Pagka nakikita mo yung peligro na kinakaharap ng ating bansa, parang it's parang moral imperative to do something about it. Pagka nakita mo, kunyari, yung sasakyan ay diretso sa bangin, kailangan meron kang gagawin para hindi dumiretso sa bangin. Ang nakikita ko rito, kung dumating ang 2028 at itong Sara Duterte ang mananalo, makakabalik sa kapangyarihan, diretso sa bangin yung bansa natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yon. Akala ko po kasi diretso sa impyerno dahil sabi niya siya magiging presidente. Pag napunta sa impyerno, sabi niya siya yung presidente. Dami niya. Pahabol questions lang po. Maraming nagtatanong sa ating kababayan. Gusto po itanong po ito sa inyo. Yusek Claire Castro and former Senator Antonio Sani Trillanes. Kung si Pulong Duterte daw po ay inignore ang ICI at si Congressman Sandro Marcos naman daw po ay hinarap ang ICI, sino po ba daw dapat ang mas matimbang sa dalawa? Yung nagsasalita po ba o yung nagtatago? Para ho sa inyo ano po ba sila? Well, sabi ko kahit hindi si Congressman Sandro Marcos, lahat na natin yung mga taong pumunta't ginalang ang mandato ng ICI. Nakipag-cooperate sila, nagsalita sila, binigay nila yung sarili nilang version ng kwento nila. Doon pa lang dapat igalang mo na eh. Kesa doon sa tao na pwede ka naman magboluntaryo kung wala ka namang tinatago. Pwede mo naman sabihin kung ano yung katotohanan dahil sabi mo malinis naman. Itong nagastos na 51B sa First District ng Davao. So bakit bakit mo pipintasan yung ICI para lang makaiwas ka? Samantala yung iba, mga senador pa, pumunta at nagbigay galang sa ICI para ibigay yung kanilang sariling kwento o sariling facts. Sentry. I agree kay Yusek Claire. Sana lang nakikita ng mga supporters nila yan. Ano yan night and day. 'Di ba? Humarap ka, ginisa ka doon mo makikita na wala kang tinatago, handa kang harapin. Itong isa nagtago Dapat yung pala makita nila, bakit nagtatago? Idol ko tong mga Duterte, pero bakit nagtatago sila? Di ba? Si Sentry talaga nananakit to. Di ba? Parang siguro naman medyo may konting mga katanungan sa isip mo. Di ba? Kung wala naman tinatago ito, kung mali sila, bakit ganito? Oo nga. Pero time and again, ginagawa itong mga ito. Di ba? Ginawa ni Sara yan, ginawa ni Digong yan. Lahat sila nagtatago sa katotohanan, umiiwas. Pero andiyan pa rin sila, 'di ba? Pero ito naman, maaring na-frustrate tayo na bakit hindi sila namumulat. Marami actually namumulat, pero hindi yung mga hardcore. Yung mga hardcore, sabi ko nga, kahit siguro manggahasa itong mga to sa gitna ng EDSA, ano pa rin okay pa rin 'di ba? Pero yung mga medya yung support, mamumulat yan. Makukuha natin yan. Kaya, yun. Sunny, 5 minutes na lang talaga. Pero, may isa pa akong tanong. Salamat kasi nakapagpahinga ako dito sa Netherlands. Sen, Yusek, last na tanong na kasi nagagalit na yung ating production. Tanong ko, anong masasabi nyo sa mga basher ninyo? Paano nyo hinahandle yung mga yan? Yung mga, di ba Senator, lalo ka na dati, dami talaga Kasama nga si Nyulo nung dati. Dati basher nyo ako, diba? Sentry. Ngayon ginagaya mo ng buhok nyo. Sen, ako hindi kita binash.
bilib na bilib ako sa'yo. Idol kita eh. Sobrang idol ko nga kay Sente. Ginaya ko ng boy. Oo, ginagaya ko na. Ano masasabi nyo sa mga basher na patuloy pa rin sila na kakabira at kung ano-ano yung mga sinasabi po sa inyo? Paano nyo ina-handle yung mga ganun? Ako, bago pa ako pumasok sa ganitong klaseng larangan, talaga larangan. Diba? Meron na kasi akong prinsipyo sa buhay. Yan. Prinsipyo. Halimbawa lang. Kasi gusto kong ano yan, marinig ng taong bayan at marinig din ng kapwa natin mga vloggers nandyan, nanonood sila para yung bang alam nila kung paano i-handle, yung paano kayo mag-handle, maging inspirasyon kayo. Yan, sige tuloy. Halimbawa, si Niolo. Yes. Nagkaaway kami. Apo. Siguro isang araw iisipin ko. Pero hindi ko na siya iisipin after. Alam mo kung bakit? Kasi feeling ko ganito. Teka lang yung kaaway ko, di naman ako iniisip eh. Okay, Ang saya-saya siguro niyan. Baka sumasayo pa yan o nasa bar yan or what. Nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. May kilala ko, Sek. Oh. Oo. Lagi kang content. Yun. Nililibag no? Oo. Halos maya't maya. Diba? Halos lahat ng content niya kadikit yung pangalan mo. Tingin ko ganito naman yan. Diba? Binubuhay. Galit siya sa akin. Maybe. Pero ginagamit niya ako. Hindi siya dapat magalit sa akin kasi ginagamit niya yung pangalan ko para kumita. Opo. Diba dapat magpasalamat ka? Thank you, Yusik Claire, kasi I'm using your name. Oo, tama. Balita ko, Sek, dati mo rin yung kaibigan eh. Oo. Ano mo naman, kasi pag mga vloggers, kahit hindi man kayo nakikita talaga, di ba? Tulad natin. Si Niolo, first time ko nakita. Pero parang close na. Pero pangit, Yusik ang pangit naging kaibigan mo mga yun. Sumbatero. Pero kami solid kami, Sek. Solid kami. Lahat kami, may konting okay lang yan. Nagagawa ng paraan. Diba? Sen! Ganun na, di ba? Kung di kita iisipin, hindi ako mababother eh. Makakagawa ko ng trabaho ko. Kaya isa pa, pagka binabash mo ako, feeling ko tuloy, effective ako. Diba? Para bang masyado ka nasasaktan kasi may sinasabi ako na nasasaktan ka. So feeling ko, sorry, effective ako. Kaya sa mga garapata, sorry po. So, ang sa akin naman, alam ko na, may kasabihan, di ba? Please all and you please none. Meron at meron talagang magdi-disagree sa atin. Tapos yung mga bashers na yan, meron dyan yung mga professionals talaga, yung kumikita, yung mga troll, at meron din yung talagang idolong-idolo nila sila Digong, kaya no matter what, andun sila. Pero ako ang audience ko, primarily yung mga moderates lang, yung malabnaw yung paniniwala, na kaya ko pang makumbinse based on what I'm presenting. Kaya hindi ako nababother sa kanila, and isang trick, hindi ako yung directly nag-handle sa mga social media accounts. Hindi ko nababasa yung mga masasakit na comments. It helps talaga, it helps. Yun. Pero alam nyo, anak ko, bitin na bitin yung mga manonood. Bitin na bitin kami tatlo. Bitin na bitin, Yusek at saka Sentry. Sana maulit. Nagsama kasi. Sana maulit. Kaya lang kasi talagang yung oras natin eh. Sabi ko nga, mabibitin tayo dito. Oo nga. Kanina pa kami ano ba? Extend tayo. Sabi nila, meron ko agad, hindi eh. Ito yung Sentry. Music. Huling last message po sa ating mga manonood po. Una-una, maraming salamat kay Niolo, Boss Mike, and Koy. At naimbitahan kami dito. At masaya po ako na nakasama ko si Sentry. So, sana maulit. Maraming salamat. Okay. Muli, salamat sa Bengador for the invitation, kay Niolo, kay Mike, kay Biyahe ni Koy, at kay Yusek Claire na nakita natin finally ulit. So, sa mga kababayan natin, I hope marami tayong pulot na impormasyon ngayon. Yun. Nakita nyo na kung gaano kalakas yung Bengador. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ganyan po kalakas ang Bengador. Kita-kita nyo ang tagapagtanggol ng katotohanan kasama namin ang dalawang sugo ng katotohanan, Sentry, Yusek Claire, saan ka pa? Bengador na. Pasok, Boss Mike. Ayan, at nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas, Mindanao na naninindigan, lalo sa mga taga Mindanao, taga Davao. Hello! Kasama natin ngayon kasama natin si former Senator Antonio Sani Trillanes and Yusek Claire Castro. Former Senator Antonio Sani Trillanes, welcome po sa bahay ng mga loyalista. Yon. Maraming salamat. And
Yusek Claire, thank you very much po. Yusek, Alam thank ko you po. napaka-busy nyo po. Pero shoutout ko lang pare. Shoutout nga pala sa mga tropa ko Magdalo, party list, hello po sa inyo. Shoutout Magdalo. At ito, ito masasabi ko talagang itong dalawa na to, certified bengkador. Yun! Maraming salamat, Sen. Yusek at sana maulit ito. Sana maulit ito. Grabe Grabe ito ito. kay Boss Arlen kung... Oo, di ba? Auto na. Ayun po, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo hanggang susunod. Ito po ang Bengador. Dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Bye-bye! Ay, naman. Wait. Siya pa. Sen. Sa amin lang walang Yusek, kawala. Walang kawala. Ang Kayo may naman, sala. ang may sala. Ang may sala. Sasabihin namin, walang kawala. Kayo, ang may sala kayo. Okay. Okay, 1, 2, 3. Walang kawala! Ang may sala! Yo!